Kahit nga ang Korte Suprema, pero mong tagal na ng GAA 2025, kung sana inaksyonan nila yon, wala na tayong gulo ngayon na ayos, na-declare unconstitutional, di ba? Giniyahan ang Kongreso sa pagbubuo ng 2026 budget. Pero bakit dinelay, no? Ang sabi related dun sa Judicial Autonomy Act, no? Ang akin lang, oo, kailangan ninyo yan, pero yung para sa taong bayan, gampanan nyo. Kasi nakakapanghinayang. Saan lalapit ang taong bayan? Kung ang executive ganyan, ang legislative ganito, ang Supreme Court ganyan. Parang may yung sinasabi nga ng iba, may failed state na tayo. Ayoko naman sanang sabihin yan kasi naniniwala naman ako na hindi tayo aabot doon. Pero sa mga nangyayari ngayon, doon tayo patungo. Bakit hindi pinangunahan din ng administrasyon yung pagtutok sa issue din ng mga flood control? Kasi pangatlo sa may pinakamaraming flood control projects na nakuha yung mga Diskaya, dyan pala sa Ilocos Norte. Kaya nagko-question din itong si Governor Chavit Singson sa sinseridad talaga sa paglaban sa korupsyon, Prof. Oo, Admar, no? Di ba, ang usual tactic is doon ko muna sa baluarte ko para ko pakita sa inyo na malinis, walang hangki-pangki dyan sa aking distrito o sa probinsya. Pero dineflect niya kaagad by coming up with Bulacan. Siya ang nag-come up ng Bulacan. Si Senator Ping Lacson dineflect rin, Oriental Mindoro. So may effort na i-deflect ang atensyon ng taong bayan. Hindi, dito na lang natin buksan. Hindi, ito na lang. Di ba? So lumabas. At ang Bulacan ang nadiin. So technically, pag didiin mo ang Bulacan, titingnan mo lahat ng mga Bulacan na politiko, Bulakenyo. Unfortunately, sa Senado, yun kaagad ang tinira. No? Sa House, walang Bulakenyo na reveal, no, na involved na mga congressman. Ilan lang yata, 2 out of the total 6. Tapos alam mo ang nakakalungkot, walang effort to even present the documents. Ito, ako nga ang challenge ko, sige, lahat ng leadership position yung unahin nyo. Ilocos Norte, Davao City, Sorsogon, at saka Leyte. Wala ka narinig, 'di ba? Buti pumunta si Secretary Dizon at saka si at that time advisor Magalong sa Davao City, no? Nakita nila, sila mismo nagsabi, wala tayong makikita doon. Pero pilit ng pilit na hinahamon na saan mo ginamit? Sandali lang, ang pinag-uusapan natin itong last 3 years bago ka pumunta dun sa Duterte administration. Pero pag nakita mo dun sa ICI, 10 years yun. Which means including. Pag 10 years, that means 6 years ni Presidente Duterte, 3 years sa kanya, yun ang scope ng trabaho. So makikita mo, dun sa fine print ng executive order, na andun na 10 years. So, ang akin, isang diversionary tactic na naman ito para makita na may ginagawa siya. Para ipakita na ako'y nagmamalasakit sa inyo. Pero ang pagmamalasakit, hindi yung i-deny mo na wala kang role. 'Di ba? Dapat nga yung pagkagalit niya hindi commensurate dun sa nangyari. Katulad niyan, diversionary yan. Reveal niya yung top 15, no? Reveal niya yung mga regions. Reveal niya. And then after that, what happened? No? Makikita natin ikaw ang pinakamalakas na tao sa bureaucracia. You can readily come up with the evidentiary value of those documents. Bakit hindi ginagawa? Tapos makikita natin biglang one weekend naglabas ng partial list.
no, ng mga insertions at may tinitira ng mga senador. Nagsalita lamang ang isang senador, naglabas na ng donor, ng contributor, no? Ay makikita naman natin, itingnan niyo lahat ang contributor ng mga politiko. Kaya nga ang nangyayari diyan, dati ang mga kontratista nagko-contribute lamang. Nung nakita nila, pwede naman pala tayong manalo, tayo na lang para hindi tayo magkaroon ng gastos. Kaya marami tayong contractor legislator sa House of Representatives. At kung titingnan nyo sa House of Representatives yan, sa Senado, wala ka namang makita dyan na associated to a contract, having a construction firm or a family with a construction firm. Sa House, nakikita mo yung talagang conflict of interest na hindi nila natitingnan. Opo, dito naman po tayo sa issue naman po sa Senate Blue Ribbon Committee. Marami po ang nag-aantay na magpatuloy kasi marami pang mga question marks. Siguro kayo rin po, marami pang dapat na matanong. Marami pang excited yung iba dahil dapat mapatawag. Una, gusto nila mapatawag si dating Congressman Zaldico. Ngayon na hindi na siya pwedeng sabihan na may interparliamentary courtesy kasi hindi na siya kongresista. Pati rin ang imbitasyon para kay dating speaker. Nalutang pa nga yung issue doon kay pag-imbita rin kay former Governor Chavit Singson at iba pang usapin. Pero nagtaka sila na hindi na nasundan mula nung issue kay Master Sergeant Gutesa, retired Marines. After nun, wala nang nangyari at nahinto na until further notice daw. Tapos nag-file ng resignation bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Ping Lacson. Tapos ngayon wala nang plenary session dahil pagtutuunan daw yung budget na sinasabi naman ng ilan na natakot lang siguro yung kasalukuyang liderato ng Senado na baka magpapalit ulit, magkakaroon ulit ng kudita. Nabanggit ni SP Tito Soto yung mga possible na masusunod na maging Blue Ribbon Committee chairman, pero tumanggi na rito si JV Ejercito dahil alam niya na ang limitasyon ng kanyang kakayanan, at si Senador Raffy Tulfo ayaw din niya natanggapin kung i-offer sa kanya dahil magko-concentrate siya sa kanyang komite. Anong nakikita niyo po dito ngayon sa unang Senate Blue Ribbon Committee chaired by Senador Marcoleta, tapos ni Senador Lacson? Maraming mga nabubulgar doon, unlike dito sa ICI na hindi talaga naisa publiko, unlike doon sa Infracom na tuluyan ng naglaho din yung kanilang investigasyon na Prof. Alam mo, Admar, ang nakakataka dyan, simula nung bomba na linonch ni Sergeant Gutesa, no? Nagtutuhog-tuhog naman ang testimonya Nagtutuhog-tuhog ang testimonya ni Yusek Bernardo, nagtutuhog-tuhog ang impormasyon na binigay ni Gutesa. At may mga bagong pangalan na linabas doon. Ako excited ako marinig kung ano sasabihin ng Paul Estrada at Mark Gestay, na personal staff ni Congressman ko, na siya ang nagbibilang, naghahati-hati, nagdi-deliver ng mga pera. Yun, biro mo, magmula nung nanghina si Senator Lacson, abay, hindi na natin alam kung ano nangyari doon sa dalawa. Di ba? Ang tagal na. Imbis na nakuha at napag-usapan kaagad at nalaman natin, sa aking paningin, mahirap na makuha yung dalawa. Meron pa dyan yung mga sinabi ng abogado ng Diskaya Couple na dahil pumunta sa DOJ, halos na ibinigay ang mga impormasyon. Ano yung mga binigay? Alam mo, ang hindi ko naiintindihan, nung ako'y nagtrabaho dyan sa Senado, ang Blue Ribbon, walang role ang DOJ. No? Kaya nga sinasabi ko, may problema
kung hindi maintindihan ni Senator Lacson na kailangan munang matanong ng Blue Ribbon bago i-subject dyan sa DOJ kasi kailangan nilang ma-assess. Ito ba pwede sa WPP? Ako'y nagugulat kasi ilang beses na merong guest na kaagad bago magtanong, renefer muna sa DOJ, mag-a-adjourn 1 o'clock, babalik yung guest at saka pagpasado sa DOJ at saka magsasalita. Parang intrusion na yun ng executive sa legislative. Ang Blue Ribbon is very capable of, they have lawyers there, both sa committee staff at siguro sa personal staff ni Senator Lacson. So, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nilang i-continue. Dahil ba papalapit sa pinoprotektahan nila? Akala ko ba walang proprotektahan, no? Nakakalungkot yan kasi napagduduktong-dugtong natin yung nangyayari. Nakikita ng publiko. Grabe, ganyang kalaking pera. Nakita natin even dun sa land bank kung paano naglalabas ng pera, no? So ako'y nalulungkot dahil imbis na natapos natin, biro mo ilang weeks na ito ng delay, wala tayong nangyayari. Ang parating nilang sinasabi, all of them, we need a strong case para talagang malitis. Ay, sandali lamang, fact-finding nga bayaan mo na pag may facts, check, or refer sa DOJ para ma-filean. Hindi ko maintindihan na merong sacred cows na pinoprotektahan itong inquiries na ito kasi suddenly tumahimik sa House, tumahimik sa Senado, ICI na lang. Ang ICI hindi nakikita ng taong bayan, hindi natin alam kung ano nangyayari. Doon sa mga information na nakuha ng Blue Ribbon, hindi naman ina-actionan ng ICI. Parang ang lumalabas may sarili silang track. Kinumbida si Senator Villar. Sa tingin ko, gusto ngang yung track na 10 years ago na term ng kanilang jurisdiction. So, nagwi-witch hunting. Samantalang dito, klarado, meron na nag-leak. Si Gutesa nagsabi, meron pang sinabi na isang tao sa Appropriations Committee na nakakaalam ng listahan. Bakit hindi yun patawag? Merong sinabing Deputy Secgen ng House na kanang kamay at Chief of Staff ni Speaker. Bakit hindi yun patawag? No? Marami. Naandyan si Congresswoman Stella Kimbo na pumalit at part ng small committee. Bakit hindi patawag? Ang daming loose ends. So, sayang dahil yung galit ng taong bayan, siguro ang nakita nila, di naman yan rally-rally lang yan. Pero alam mo nyo, oo, mahaba ang pasensya ng Pilipino, pero wag ho natin paabutin dun sa sukdulan. Opo, no? Ito yung makikita mo rin na kaibahan kahit na noong during Duterte administration, yung investigasyon ng Senado, kahit na ito'y laban sa administrasyon niya, 'di ba? Maraming issue 'yun yung investigation doon sa Pharmaly, yung investigation doon sa EJK, nandun pa yung pagpapahuba doon sa damit. Nag-resurface ulit yung mga videos na 'yon. Hindi yun inagapan, hindi yun ginipit, pero makikita natin, kumbaga meron talaga silang independence na busisiin nyo yun kahit na ang magiging subject ay ang mismong government. Makikita mo talaga walang pinapanigan. Unlike ngayon na ang napapansin, medyo may mga paglilihis na nangyari po, Prof. Oo, tama yun, no? Kahit nga ang Korte Suprema, pero mong tagal na ng GAA 2025, kung sana inaksyonan nila yun. Wala na tayong gulo ngayon na ayos, na declare unconstitutional, di ba? Giniyahan ang Kongreso sa pagbubuo ng 2026 budget. Pero bakit dinelay, no? Ang sabi, related dun sa Judicial Autonomy Act, no? Ang akin lang, oo, kailangan ninyo yan, pero yung para sa taong bayan, gampanan nyo. Kasi nakakapanghinayang. Saan lalapit ang taong bayan? Kung ang executive ganyan, ang legislative ganito, ang Supreme Court ganyan.
parang may yung sinasabi nga ng iba, may failed state na tayo. Ayoko naman sanang sabihin yan kasi naniniwala naman ako na hindi tayo aabot doon. Pero sa mga nangyayari ngayon, doon tayo patungo.